Welcome, ladies and gentlemen, to iPro's special video. If you are curious about Forex and gusto nyo malaman kung para sa inyo ba ang Forex or you want some straight information na straight to the point na kung ano ba siya, magkaroon kayo ng konting overview about it para malaman nyo kung is this kind of venture para sa inyo, welcome po. This is the right video for you. So, unang-una, kadalasan tayo po ay naghahanap ng some kind of way na magkaroon ng freedom of time. Ano ba sabihin ng freedom of time? Kung ano ina-earn natin yung 1 month salary, kung kaya natin i-cut down yung oras rather than working from 9 to 5, is it achievable by working a few hours na lang a day? Kaya ba yun sa Forex? Yes. And ito pa, yung bang Forex trading, pwede bang maging part-time lang muna yan? For example, try muna namin habang kami ay nagtatrabaho sa regular jobs namin or sa mga businesses. Yes, pwede po. And eventually, pagka ba nagamay namin siya, pwede bang palitan yung current work namin? Pwede ba siyang gawing full-time Forex trading? Yes po. And eto pa, and sabihin natin naging full-time trader na kayo, can we expand in more businesses sa Forex? Malawak ba ang business side ng Forex? Yes po. And lastly, meron bang tamang community para dyan? Kasi sabihin natin, malaki po influential ng mga circle of people natin sa buhay. And sabi nga nila, if you stick with negative people, tendency mahahawa tayo. So what if we surround ourselves with the right people or the right community? Sabihin natin yung mga people na to ay people that have mga malaki pangarap, people that has that dreams big na may somehow that despite the challenges of life, meron pang pag-asa para makaahon. Eto po, we have the right community para sa inyo. So, tara po, let's dive right in. So, unang-una, gusto lang po magpakilala. My name is Billy Joe Mina. Dati po akong OFW sa Amerika. I used to be an ex-Wells Fargo banker. Banker po ako sa Amerika sa isang one of the biggest banks in the world. And through my experience there, I learned about investment, mga financial analytics, and ayan po, as of now, I have over 7+ years of experience in Forex trading. And currently, an apprentice in a hedge fund, which I will discuss in a little bit kung ano po ba ang hedge fund. And also, I have over 3 years of experience na rin of handling or fund management ng mga clients. And I'm also a certified or funded prop firm trader, which I'll discuss in a little bit. Okay? So, ayan nga po. Isa po akong banker sa Amerika. So, I had a good life. I grew up in US. I had a good life. Ang ganda po ng buhay doon, di ba? When you hear people life in America, yes, plenty of opportunities, malaki ang pera. And since I wasn't a college graduate, I ended up working in finance. Kasi in finance, you don't need to be a college graduate. You don't have to be a master in finance or have a certificate on it para magtrabaho sa isang banko. All you need is some skills, di ba? So, I was blessed to have that kind of job. And I was living in an amazing life. Imagine nyo, one of my proudest achievement is to have a sports car sa family. And I was one of the first. Actually, I'm the first to have a sports car sa family. And it was one of my proudest achievement. Pero you know what? Life happens to all of us. Napauwi po ako ng Pilipinas. Instead na magbenta ako sa bangko, nagbenta na lang po ako sa palengke ng itlog kasi yan po ang family business namin. Bilang isang panganay, nagkaroon po kami ng challenges financially and health-wise sa family and kaya napauwi po ako ng Pilipinas. And dito po ako nag-continue mamuhay mula 2016. Ayan. So, ang problema lang po dyan is, since lumaki po ako sa Amerika, yung Tagalog po I had a hard time adjusting mag-Tagalog. So, syempre, nag-try akong magbenta ng itlog. Pero, ang hirap pala. Tsaka yung malaking pagbabago yung kumikita ka ng dollars, then kikita ka ng pesos. Especially on a field na hindi mo naman mastered. Alam mo yon yung parang, kasi business po ni family to, ni father, and hindi ko na po siya kayang ipagpatuloy. So, ano nangyari? I ended up trying different types of businesses na somehow my goal is gusto kong kung ano yung kinikita ko sa Amerika, I want to be able to make it here in the Philippines. Biggest challenge ito kasi marami naghahanap na trabaho na kailangan mo ng college degree. Can you imagine? For example, teller sa bangko kailangan ng college degree? Really? Para ka lang cashier. And kailangan mo hinahanap ng college degree. So parang
it was very, ano sa akin yun, parang nanibago ako, ba't ka akong ganun sa Pilipinas? Lahat hinahanapan ng degree, kahit yung trabaho, sobrang liit lang yung kinikita, di ba? Parang, di ba OA? So, ayun, in-invite ako ng isang kaibigan ko na maghanap kami ng mga ventures. So, nakita namin to sa online. Trading daw. Kumikita ng dollars araw-araw. Ito, kumikita ng $100. Oh, yung $1 daw naging $8,000. Tsaka parang, wow, talaga ba? Kasi meron daw siya mga kilalang trader sa Pilipinas na ganito daw ang buhay. So ako naman, I want to learn. I want to learn how to make dollars. So ano ba yan? Ano ba yung Forex? So, that was the question, ano ba yung Forex? So, unang-una, kung Forex is foreign exchange, pagpalit ng pera. Okay. So, paano yun? Ano ba yung tinatawag na Forex market? So, the Forex market, isipin nyo lang po, isang malaking international na palengke na ang mga nagpapatakbo ay mga tayong individuals, companies, commercial banks like sila BPI, BDO, PNB, then yung mga tinatawag nating institutional investor which is yung hedge fund. Sila po ay mga bangko na ang hinahandle lang nilang clients ay merong malalaking pera. We're talking about millions and millions of dollars, even billions of dollars. Yun po yung mga ina-entertain nilang company. And dyan po ako currently nag-OJT. Okay? And syempre, mga central banks, mga bangko ng each country na nagpiprint ng mga pera natin. So, nagpapatakbo po sila sa forex market. And syempre, tinatawag po nating brokers. Ang mga brokers po ay mga middlemen or companies na makakapag-trade lang tayo, makakapag-buy and sell lang tayo sa market kung dadaan tayo sa tinatawag na brokers. Okay. So, kung tutusin, ito yung mga tao na nagpapatakbo ng forex market. In a way, this is how our money works. Dito parang nagsisirculate yung pera natin sa buong mundo, sa forex market. Kasi halos lahat involved. Di ba? So, ang tanong, ano ba ang forex trading? So, na-mention ko, buying and selling lang siya. Isipin nyo lang po, forex trading is just buying and selling. Ang pinagkaiba lang is, we're buying and selling currencies. So, ngayon, may tinatawag tayong manual forex trading, which is bibili ka ng certain currency. Sabihin natin, mumurahin si dollar ngayon. Then, meron kayong knowledge or na experience na tuwing April or May, tumataas ang value ni dollar. So, bibili kayo o ibebenta nyo yung nabili yung dollar din. Diba? Kasi tumaas yung value, di magkakaroon ng profits. Pero alam nyo na po, ladies and gentlemen, nowadays, we have technology. Rather than handling mga physical na currency, we can do all of that with a push of a button. Ang kagandahan po dyan, unlike sa traditional na business, pwede kang bumili ng produkto ngayon or ng goods, in the next minute, the next hour, pwede mo ng pagkakitaan. Unlike sa pagbebenta po ng itlog namin, pupunta pa kami ng mga poultry. Ngayon, iuwi sa bahay, aayusin yung mga itlog, then i-deliver sa mga palengke. Ang tagal po ng proseso. Days po ang nangyayari niya para ma-distribute. In forex trading, you can do all of that instantly with a push of a button sa mga cellphone, computer, and laptops natin. Which is mind-blowing, di ba? Na meron palang ganitong type of buy and sell na business na we can do with our technology nowadays. So, yon. Wow, galing ka ako. So, ano ba yung mga binabuy and sell dyan besides currency? So, ang nakikita natin, iba, stocks. So, yes, you can also trade stocks in the forex market. Available po siya. So, stock trading, yes. Sila Apple, Tesla, Microsoft. Pwede niyo pong i-buy and sell yung mga shares dyan. Ano pa ba? Crypto, kung familiar po kayo sa Bitcoin, Ethereum, Tether, o yung USDT, pwede po kayo mag-buy and sell dyan. So, depende po sa gusto nyo. Commodities like si gold, si metal, si oil, pwede nyong i-buy and sell sa forex market. And syempre, mga top 500 companies like si S&P, top technology, si Nasdaq, and si Dow. So, they are called indices or index market. So, I know na pwede natin i-trade yung mga to, pero ang tanong is, why trade Forex? So, unang-una alam natin na we can use it with our phones, di ba? Sobrang accessible niya. Laptop, cellphone, tablet. As long as you have internet, makakapag-buy and sell tayo sa market. So, sobrang accessible. That is something na, kumpara sa ginagawa na pagbebenta ng itlog, di namin kailangan ng pwesto. Di na namin kailangan ng truck. I can do this with my own phone at my house or sa may hospital kung saan dinedialysis yung father ko. Diba? And
sobrang liquid po niya. Diba? Kasi nag-try po ako magsimula ng business. Sige, pagka nagsimula tayo ng business, for example, gusto niyo magtayo ng coffee shop, bibili kayo magrenta kayo ng pwesto, bibili kayo ng mga supplies, mag-hire kayo ng mga coworkers. Sabihin natin, hindi naging maganda yung coffee shop kasi kinopya tayo ng mga iba nating kapitbahay or marami nagtayong coffee shop. So, kailangan mo i-liquidate. So, marami kang magiging losses. O sabihin natin, bumili ka ng lupa, real estate. Kinailangan mo ng pera, binenta mo kagad. So, syempre, may benta mo yun ng mabilisan sa below market price. Sa Forex, hindi po ganun. Kung ano yung nilagay nyong investment dito, the next day, kung kailangan nyo ng pera, ma-withdraw nyo rin siya. Syempre, magbabayad lang kayo ng very minor fee. Parang bank transfer fee. That's it. Ganun po siya ka-liquid. Anytime you need money, pull out nyo lang yung pera nyo para kayo nag-withdraw sa bank account. Actually, having a Forex account is para lang kayo may bank account na kayo mismo nagpapa-interest sa sarili nyong pera. Diba? So ano pa? 24 hours, 5 days a week, bukas po ang Forex market. So in terms of flexibility of part-time, yes, sabihin natin nagtrabaho ka from 9 to 5. So meron kang availability mo to work is panggabi. Pwede po kayong mag-Forex trade sa gabi. Sabihin natin naka-night shift ka, pwede kang mag-trade sa umaga. Yes! Anytime po, as long as Monday to Friday, pwede tayong mag-buy and sell sa Forex market. Ganda, no? Sobrang niyang versatile. So, eto pa, volatility. Ang ibig sabihin po nito is, may mga time po na biglang nag-i-skyrocket ang mga value ng mga assets na tinetrade natin like sila gold. Okay? Ngayon, pagka nag-skyrocket yung mga price na minsan nakakasabay po tayo, doon po yung pakita nyo mga nakikitang post na si ganito kumita ng sobrang laking pera sa pagte-trade kasi nasasabayan po nila yung mga volatile ni market. Ang kagandahan po sa trading versus sa regular business, yung mga produkto or mga asset na binabuy and sell natin, tumaas man siya o bumagsak, tayo po ay kikita. Unlike sa mga traditional business na pag merong kawalan sa itlog, sabihin natin yung presyo ng itlog tumaas, di ayos sa amin. Kasi may beta na mataas yun. Ngayon, pagka yung presyo naman niya is bumagsak, medyo lugi kami dyan. So parang sa Forex, up or down, we both win as long as masabayan natin. Diba? So eto pa, walang competition. Ay, ang laking ginhawa po yung meron tayong business na walang kakalaban sa atin. Kasi, di ba, imagine nyo, sa Pilipinas, marami nagtatayong business. Pagka nakakopyahan na, so, nakikita ka na maganda, pero pagka once na kinopya ka na ng kapitbahay mo, hihina na kasi competition na. Tama? Sa Forex market, wala po tayong competition. Ang mga traders po ay nagtutulungan pa para kumita. Sabay-sabay kumikita. Yung kita mo, wala kang pinagkukuha na other trader, kundi kasi ang kalaban lang naman nito yung mga big institution, yun ang mga nagpapagalaw ng market. Tayo po nakikisabay lang tayo. We're just small fishes going with the flow of the ocean. Okay? Tsaka ang maganda po sa kanya, open book. Comprehensive po ang pag-aaral sa forex trading. Once na-gets nyo po siya, pwede nyo na po kayong mag-trade sa market in less than a week. Actually, meron nga po kaming estudyante na kakasimula pa lang kumikita na sa trading in less than a week. Imagine nyo, kakapasok pa lang kumikita na. Kaya yon, yan po kagandahan dyan. Hindi nyo kailangan ng formal education. Alright? And speaking of formal education, regardless kung ano yung natapos nyo po, kung di po kayo tapos, anybody is welcome to learn forex trading. Even as early as 16 years old, pwede na po mag-aral. Imagine sa Singapore, yung tinetrain nilang mag-handle ng millions and millions of dollars, kumukuha na po sila ng mga 16-year-old. So imagine nyo, not only you learn for yourself, kung may mga anak kayo, turuan nyo mag-forex trade. Diba? Instead na bigyan nyo ng pang-allowance, bigyan nyo ng pang-forex trade, mapalago nila. Hindi sila na magpaaral sa sarili nila. Yun po kasi plano ko sa anak ko. Pero yes, yan po kaya sa forex, hindi po siya prejudice. So kung wala kayong mga degree, hey, ito po ang chance natin para magkaroon ng magandang income. Okay? So, nga, speaking of income, how much is the potential sa Forex? Yung potential income. Actually, masasabi ko po dyan is, kung makakatain tayo ng consistent na skills, na magkakaroon tayo ng mastery. Kasi ang trading po, hindi po siya patalinuhan, kundi is a skill set. Meaning, parang pag-gym, the more we practice something, the better we become at it, di ba? Ganun po siya. It's a muscle memory po ang pagtitrade. Sabihin natin, pinractice nyo siya. Ngayon, in-apply nyo sa market with the right discipline.
the right money management, unlimited po potential. Kasi po, ang kitaan po dito is depende po sa kapital. And ang kagandahan po ngayon, there are ways na you don't have to have your own money. There are companies out there, mga investors willing to invest money as long as you have the right skills. Kung alam ng tao na meron kang skills na kaya magpalago ng pera, 'di ba parang in a way, para kang rockstar or artista. Kasi pupuntahan ka nila. Ganyan po ang skill set sa forex trading. Para kang merong Midas touch. Kung ano yung hawakan nyo, nagiging ginto. Okay? So, ang tanong, legal ba yan? Especially sa Philippines. How legal is it? Ano ba sabi ni SEC? Sabi naman ni SEC, meron silang advisory lang naman na, yes, it's illegal in the Philippines, meaning we do not conduct any forex transaction dito, like brokers, mga ganon. Dahil wala pa po tayong batas or law regarding it. Kasi lahat naman po ng mga ginagawa nating forex trading ay mga nakabase sa international offshore brokers. Like for example, meron kaming broker na nakabase sa Australia. Since we're doing everything online naman, we're legally can conduct forex trading kahit nasan tayong part ng mundo. Diba? Kasi yung pinaka-broker na where the transaction is happening, nasa base naman sa Australia, which is legal doon. Ayan. Tsaka ito pa kagandahan dyan. Whatever you earn here, kung wala pa tayong law, is hindi pa liable to be taxed. Unlike sa Philippine Stock Exchange, pagka kayo nag-buy and sell ng mga stocks sa Philippine Stock Exchange, meron tayong 10% na kaltas. Unlike sa Forex, none. So whatever you make, all yours to keep. Nice, di ba? So ito pa. Ano ginawa ko nung nalaman ko yon? Yun natin akong 25,000 pesos. Bago ko sinabak, syempre, inano ko muna, nag-practice muna ako. Meron sila kasing parang play money nun. Tumambay ako sa mga coffee shop, sa mga milk teahan, habang hinihintay kong matapos yung dialysis ng father ko. Kaya yun. Imagine, yung 25,000 ko naging 100K sa loob ng 4 days. Sa loob ng 4 days. Grabe, no? Ganun kabilis. Maybe I was lucky. Who knows? But, syempre, may mga challenges tayo when it comes to trading. Kasi yung 100K ko na yon nasunog din after 5 days. So, bakit? Unang-una kasi, bago tayo sumabak sa trading, dapat magkaroon tayo ng tinatawag na reliable knowledge. So, the good thing about this though, there's a lot of free knowledge, especially sa online, sa YouTube, sa Google. The problem is, sobrang daming knowledge. How do we know which one is the right one? So, ano po ginawa ko for the next 2 years na natutunan ko mag-forex? Try and try and try again. Kita ko, masusunugan. Kikita ko, masusunugan. Kasi may mga nakikita akong multiple mentors sa YouTube, sa Google. Siyempre, itatry ko yung concept nila. Pagka nag-succeed, ayos. Kaso masusunugan ulit. So, it was a cycle for me for 2 years. So, narealize ko, ang hirap pala mag-self-study. Yung parang, una, pa-jump ka ng mentor, di mo alam kung ano ba yung tama. Kasi nga, it's all online. So, parang naghahangad ako ng physical mentor. Ganon. So, nag-try po ako nag-search online. Ang mahal pala. Pagka pala sa mga professional institution, nasa $10,000 pataas ang mga online course nito. Pero dito sa Pilipinas, may mga on-site course naman na mga nasa 100K, ganon. So, I was like, okay. So, $2,000 equivalent na pwede yung kumita ng million. Why not? I think it's a good investment. You know? They're gonna teach you how to make millions at a price of $2,000, 100,000 pesos. Yes, it is a lot of money, especially sa Philippines. Pero, kung meron kang potential kumita ng milyon, why not? Diba? Malit na bagay na yun. So, yun. Nag-try ako, kaso yun nga, nag-fail pa rin. There was something missing. So, until one day, may nakakita sa akin nagtitrade sa Starbucks. Si Sir Amando, si Sir Joma. Nakita niya ako sa Starbucks Cabanatuan, SM Cabanatuan, nagtitrade. In-approach niya ako, pakilala siya na nag-trade din daw siya, pero currently ngayon, is more on the education. So, I'm like, okay. Tinanong ko siya, sino ba siya? So, ayan. Nagpakilala nga siya na siyang, tapos siya ng CFA, and isa po siyang investment and financial analyst as well. 20 years of experience entrepreneur, and Nueva Ecija lang po siya. So, kapitbahay lang. Taga Nueva Ecija po kasi kami. And
what caught my attention was, he was a CEO of the iPro Group. So na-curious po ako, sino ba si iPro? Ayan. So nakita ko si iPro pala is not just an investment company but they're an educational company. Marami po silang hawak na meron po silang co-op, meron po silang mga investment sa real estate, meron po silang mga ventures sa digital, marketing, marami po. So it was a very versatile company pero one thing that caught my attention the most was yung nila, performance in history. Noong time na to nakilala ko sila, it was 2018, begin 2018. And mula nun, they weren't, kasi right now, nasa over close to 1 billion na yung naging hinahandle nilang portfolio in terms of clients investment. And at the same time, kompleto naman sila ng papel. So okay, nice. Pero what caught me the most was yung connection nila sa isang hedge fund. Ito po yung isang performance ni hedge fund sa isang client. Recent performance po to. Ngayon, yung pera ni client is nasa around 100,000 USD or equivalent to 5M pesos roughly. And mula 2018 hanggang 2023, kumita siya ng kulang 500%. As you can see naman sa may bar niya, sobrang consistent. So, that caught my attention ngayon. I wanted to know. Long story short, I became a student of iPro. I attended a 3-day bootcamp which doon po ako nakatikim ng una kong consistency. As in, 1 year ako kumita ng maganda. And I wasn't the only one. Marami po ako naging kabatch. Yes, I'm also a student. And doon po na-realize yung mission and vision nila. Yung vision to give proper education about financial trading, to build a community of like-minded individuals, to prove opportunities for the community, and syempre, to move Filipino lives to prosperity. Ang dami ko po nakasabayan sa trading na ngayon may mga successful businesses na may mga kanya-kanyang ventures na rin. Kaya yakan mo kanya si Sir Mike. Nakasama ko po yan. Ahead po ako sa kanya ng ilang batch. Ayan, so yan po yung naging testimony niya. Si Sir Aaron, isa po siyang doktor. Yan, nag-aral po ng forex trading. Bago yung doktor, gusto mag-forex trading. Kaya kahit sino welcome to become a forex trader. And ito po mga recent mga estudyante namin. Si Sir Justin, sabi nga niya, sumubay nga lang siya, nagkaroon na siya ng pang full tank sa buong buwan sa mga trades ko. Diba? And another po, si Ma'am Aimee. Meron na siyang pang groceries. 1 or 2 trades pa lang. And then ito, very recent, si Sir Norman na isang OFW na umuwi ng Pilipinas dahil niya nagda-downsize ang company sa Saudi. So ngayon, gusto niya matuto na mag-trading. 1 week pa lang, kumita na kaagad. Ayan. So ganun po kabilis. As long as na magkaroon tayo ng tamang pagtuturo sa trading, yung tamang guidance, yun po yung nakita ko versus yung nag-aaral ka sa online, pero yung versus meron kang actual na mentor, ang laking bagay po pala. So, ito naman po yung my personal testimony as a student of iPro after taking their 3-day bootcamp na was worth 80K noong time na yon. Nagsimula po ako ng $1,000 na account and in 2 months, nabawi ko po yung 80K na binayad ko kay iPro. At the same time, kumita po ako ng consistently for a whole year. To the point na nagsimula po ako as a part-time trader. And then, nung nakakuha na ako ng consistency, after 3 years, syempre kasama na yung 2 years of experience ko na try na puro trial and error, kahit na paano, nag-grow po ako into professional mode. Meaning, nag-create po ako ng community ko. I had my own circle of traders na sumasabay sa mga trades ko. And at the same time, nag-handle din po ako ng client's account. So, ito ko pinapakita yung mga position ko sa market. Pinapakita ko yung mga trades ko. Siyempre, yung mga clients gusto nila makita. Kumikita ba yung account nila? So, diyan ko po pinopost lahat. In a way, parang binablog ko po yung pagiging isang trader ko nung this was around from 2019 to 2020 until pandemic. Ayan. Pinapakita ko po lahat ng mga trades ko. Yun. So yan, siyempre may mga losses tayo. Pero ang maganda dyan is kung paano makabawi sa mga losses. That is the most important part. And siyempre, we have to show our performances. Okay? So, and ito po mga recent achievements, yung pagpasa ng isang prop. For those who are wondering, sir,
what if wala po kaming pangkapital? Meron po bang way para magkaroon ng malaking kapital sa trading? Yes, may mga companies po like I said in the beginning na naghahanap ng mga mahuhusay na traders. All you have to do is pass their test. Ngayon, yung mga test nila, isipin nyo lang po na parang entrance exam sa mga colleges. Ngayon, bibigyan ka nila ng goal na, for example, dapat maka 10% ka ng portfolio without losing 5% in a day. And then, pagkari nun, bibigyan ka nila ng real amount of money na pwede yung pangkapital. Like for example, yung 5,000 pesos nyo, pwedeng maging $15,000 in equivalent pagka naipasan nyo yung test na yon. Here, for example, is yung pinakita ko sa mga estudyante namin na ito nga, pwede, gamitin mo lang ituturo namin strategy, pwede mo na pangpasa ng prop. Kaya yan. Okay? Yan po yung naging ko. So, ladies and gentlemen, I have a good news for you. Yung dati kong binayaran nun sa iPro, thanks to JDR Securities, sila po ang partner broker namin. And since kilala po ni Sir Joma, ni Sir Armando, CEO po ng iPro, personally kaibigan po niya yung si Sir Joe of JDR. Siya po ay isang Filipino that is living in Australia and he's one of the owners of JDR. And ngayon, nagustuhan ni JDR yung naging journey po ni iPro. Sa history po niya sa pagsasama nila ni Sir Joma. Ngayon, he said, you know what, i-sponsor ko na lang yung mga magiging students nyo from here on out. So meaning, magtuturo na po kami ng libre. Yung 3 days na binayaran ko noon, libre na lang po para sa inyo. Kaya kayo po, we're inviting you for a special 3-day boot camp sponsored po ng JDR. Now, this is limited slot, kaya ayan po, take advantage of it. At least yan, magkakaroon kayo ng idea paano mag-trade professionally. Paano ba ang mga mindset ng trader? Ano ba yung mga strategies na pwede natin gamitin para maging profitable kagad kahit within a week? So, tara po. Let's go. And hopefully, we get to see you sa special bootcamp. Save your slot now. Kaya, thank you for watching and good luck po.